Alright, isa na naman pong episode ang inyo pong masasaksihan ngayon pong umaga, gabi, tanghali kung kailan po kayo nanonood, at tayo po ay nandito pa rin sa Galatians chapter 4 kung saan ito po ang ating pinag-aaralan, no? So nung nakaraan, pinag-uusapan natin sa Galatians chapter 4 ay yung pagmamalasakit ni Pablo dun sa mga taong taga-Galacia. Ano ba sir ang natatandaan mo last week na pinag-usapan natin? Ano? Alam ko dun yung parang yung tagapagmana, tapos yung siya ay bata. May ganun di ba? Yung binigyan tayo ng karapatan na tawagin si God na Abba Father. Abba Father. Yan. Ngayon, ang tinitlean kasi natin yon ng pinalaya. Tapos bumalik ulit. Oo, kasi yun nga. Yun naman ang nangyari dito in general sa mga Galatians na nagsimula sila sa tamang pananampalataya at di lumaon, sila ay parang naliligaw. Na mali. Tama ba na mali? Nalihis ang kanilang pananampalataya sapagkat bumabalik daw sila sa mga dati nilang nakagawian. No? At ito naman ay hindi bago sa panahon natin. Ano? Kaya maganda ang Biblia. Di ba? Kahit na noon pa, nakakapulot ka ng aral Ano ngayon? So, ako, personally, hindi naman natin hinuhusgahan yung mga taong umalis ng simbahan. At meron din naman kasing mga umalis ng simbahan physically, pero mas naging banal ang kanilang pamumuhay. Yun, kino-comment ko yun. Di ba? Maganda ang kanilang pag-alis. No? Pero, meron din naman na tila nagtampo sa Diyos, nagtampo dun sa kapatiran, nagtampo dun sa specific na tao, na imbis ngayon, ang kanilang pag-alis sa simbahan ay mas naging banal sila, ay hindi nagkaganon. Diba? So, bumalik sa pagiging wala sa Diyos. Bumalik sa mga dating paniniwala. Mga dating hindi naniniwala sa mga superstition at mga sabi-sabi, bumalik ulit. Mga pagsasamba sa Diyos ang hindi na ginagawa, bumalik ulit. So, may ganun bumalik sa legalismo. So, ito ang nangyari dito sa tao sa Galatia. Sa Galatia. Okay? So, saan tayo magsisimula, Sir John? Sa Galatians 4 verse 12. No, sakto. Okay. Lang. So, ano kaya ang ating mga mapag-uusapan ngayon? So, halina. Samahan niyo po kami. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. 12. Kung kunwari babasahin mo lang na hindi mo alam yung context, parang isipin mo, ang yabang naman ni Paul. Oo, tama. Para bang, hindi ka naman perfect, tao ano ka yung rin English naman. version niya? Brethren, I urge you to become like me. For I became like you. You have not injured me at all. So parang ang dating kapag hindi mo nakuha yung context nito, parang ang yabang naman ni Paul. Pero actually, ang ibig sabihin lang naman dito ni Paul is imitate me as I imitate Christ. Hindi naman yung sinless perfection dahil hindi naman pwedeng maging perfect si Paul, ang pinapoint out niya dito. Kumbaga, ina-encourage niya yung mga Galatians na in liberty and freedom na meron si Paul, gusto niya yung mga Galatians, gayahin siya. Ngayon, para mas magtiwala yung mga Galatians sa kanya, sabi niya, nauunawaan ko kayo kasi dati akong katulad ninyo. Tulad na May empathy. Oo. Tulad ng legalistic sila. Di ba legalistic din si Paul nang pinapapatay pa niya yung mga Christian nun, di ba? So, hindi niya naiintindihan. No, naiintindihan nga niya. Kaya nga, gina-encourage niya itong mga taga-Galacia na gayahin nila si Paul. Kasi may binanggit din sa Corinthians, di ba? Imitate me as I imitate Christ. So, kumbaga, yung pagiging hindi legalistic ni Paul at saka yung pagiging consistent ni Paul, yun yung gusto niya na gayahin ng mga Galatians. Kasi yung mga Galatians kulang sa consistency. So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is yung sinabing
for I became like you, nauunawaan ko kayo. Yun. So, kumbaga, hindi nyo kailangang mainis o magalit sa akin. Kaya ako to nasasabi kasi kilala ko kayo at alam ko kung ano yung desire ninyo. Yun. Tama. Kasi, legalism yung pinapairal ng ng Galatians Kailangan gawin ko to. Pa din kasi sila, Hindi pa nababago yung mindset. Ibang ang Christian Ano ba yun, sir? Parang nabago ba nila tapos bumalik lang sila o unabis? Hindi, nag-start sila sa faith Then they are trying to accomplish yun by works. So parang doon na nagkakamali. Yung para bang yung Gentile kailangan mo na magpa-convert as Jew o kaya naman kailangan mo na magpatuli. Ang daming ganun hindi yun yung gustong mangyari sa kanila ni Paul. Ang gusto mangyari sa kanila ni Paul, maging malaya sila. Nakita niyo tong freedom na to, hindi ako under the law, hindi ako bugbog ng law. Yun yung niya, pinoint out niya. Kasi there's a better covenant and better life, which is nga yung covenant ng grace. So, kumbaga, at the end of the day, mabait si Paul dito, kasi sabi niya dito, you have not injured me at all. So, inaffirm pa niya yung mga Galatians na gayahin niyo ako sa kung ano yung pinaglalaban ko, ano yung zeal ko. Yun. Hindi naman yung parang nagyayabang na gayahin niyo ako yung perfect example. Hindi ganon. Gayahin niyo ako. You follow me. Hindi naman ganon. Imitate me as I imitate Christ. Hindi, itong maganda dito, nag-set siya ng example. Hindi siya yung parang parang nagturo ka lang na wala kang titing ng sample. So dito pinakita niya na parang ako. Nag-set siya ng example. Yun yung kulang ngayon. Kasi madaling magturo May naalala na naman ako si Kuya Luther. May sinabi siyang ganun Orkia ba? Bakit daw yung mga tao, kapag daw, nakakita ng mali sa Christian, sasabihin, nagsisimba ka pa naman, pero ganyan yung ugali mo. Huwag ka nalang magsimba. Sabi ni Kuya Luther, dapat daw, hindi ganyan yung advice. Kasi yung pagsisimba, positive yun Ang negative, yung pagiging masama yung ugali why not, ang gawin is, tuloy mo? Tuloy mo yung pagsisimba, dalasan mo pa or sipagan mo pa pagsisimba. At bawas. Tapos, yung isa naman, sabihin mo na mali yun. At bawasan mo yung sabihin natin na masamang ugali mo. Yung masamang ugali mo. Ma-realize mo. So, kumbaga, na-enforce yung tamang pag-uugali, nire-rebuke yung maling pag-uugali. Hindi total na wala lahat. Oo. So, ang point lang nito is, tawag dito, kung ano yung mas tama, kung ano yung mas nararapat, yun yung ine-emphasize. Sa legalism kasi ganun kahirap Meron kang feeling na pag di mo nagawa yung bagay na to, hindi ka save. Or pag di mo nagawa itong bagay na to, hindi ka satisfied. Saka unnecessary na nga kasi. Dead works na. Yes, dead works. Sabihin ng dead works, kahit gawin mo, walang bilang na. At hindi mo ma-achieve yung salvation by just following the law dahil lahat ng tao nagkasala. Yun. Kasi pag ganun, lahat ng law sundin mo. Kailangan hindi ka pwedeng selective naman. Yun naman ang problema. Kasi ang tao, once na may mga na-obey sila na law, mayabang. Nag-i-impose. Pero sablay naman sa iba. Ngayon, nagiging selective na ngayon sila. Kung saan sila malakas, yun yung kanilang ibibigang emphasis. Kaya dapat, i-abandon na natin yung hope natin doon sa mga bagay na hindi naman talaga napiplease si God. Kasi without faith, it is impossible to please God. Then, tinatry mo na i-achieve yung glory or sabihin natin yung provision ni God by works. Hindi siya akma. Yun. Okay. 13. Next, hanggang 16. Alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan. Kaya ko ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinamak kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyahang yon? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dudukutin ninyo.
at ibibigay sa akin noon. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Okay. So, kumbaga, love naman pala. Dati. Kaya nga, nag-away ulit. Nagkaroon ng issue. Di ba ang issue nga is nagde-depart sila dun sa tamang faith. Pero yun nga, kasi wala tayong context. So dito, parang may nangyari na beforehand na meron sigurong malamig na treatment. Kasi naghahanap dito si Pablo na nasa na yung dating init ng inyong pagmamahal sa akin. Di ba parang gano'n? So, kumbaga, makikita natin dito na si Paul daw merong physical infirmity. Okay. O merong thorn in the flesh. Okay. Sabi ng iba, meron daw siyang problema sa mata. Pwede. Or pwedeng depression to. Pwede din. Or kasi wala pang name yun. So, kumbaga, hindi natin alam. Pero kumbaga, mas inclined ako dun sa sa physical. Though possible din naman, possible din naman yung parang nababagabag siya ng konsensya niya kapag tutulog siya kasi nakikita niya yung mga Kristiyano na papatay niya. Yung napanood natin, pwedeng ang angulo yun. Well, regardless. Regardless. So, ngayon, naniniwala siya na tawag dito, tanggap naman siya ng mga Galatians sa kahit ganun yung itsura niya. Kaya ako medyo niniwala na thorn in the flesh to kasi sabi, kung pwede lang kayo na dukutin yung sarili nyong mata, gagawin nyo para ibigay lang sa akin eh. So, kumbaga, there's a problem dun sa mata ni San Pablo. Pero again, hindi ako sure. Okay. Kasi pwedeng baka malalim na poetry yun, hindi natin alam. However, yung pagiging faithful na preacher ni God is not necessarily yung walang kamalian, walang kapintasan, kundi yung tao na nagsasabi ng totoo. Kahit na hindi siya physically attractive, mamaya isa-isahin natin yung... Sige nga. Mamaya. Sige, wala pa. Na-excite lang ako. Na-excite ko lang kayo. Yung mga qualities ng ng pagiging pastor. Maganda. Okay. Gigi. So ito, si Paul, sabi ko nga kanina, meron siyang experience na maganda naman sa mga taga-Galacia. Yun nga lang, parang nawala ito. Bakit daw parang nawala? Dahil nagsasabi ako ng katotohanan. Which is true. Kahit sa panahon ngayon, kahit matatagal kayong magkasama ng mga brethren, madami na kayong napagdaanan, meron kailangan i-confront, hindi ka exempted. Di ba? Kahit na matagal kayong nagsama at meron kayong mga pinagdaanan, kung meron kang mali at sasabihin sa iyo ang katotohanan, huwag kang magtampo. Diba? Huwag mong tingnan yun as an attack, as a personal attack. Kasi, totoo lang naman yung sinasabi sa iyo nung tao. Totoo before, totoo ngayon. Okay. So, binabanggit din dito na kung gusto natin gawin yung tama, kung gusto natin gawin na mabilis yung isang bagay, gawin natin yung tama. So, for example, dahil lang mabilis? Paano yung mabilis? Kasi minsan ang dami-dami nating hinahanap na requirement sa tao, physically attractive ba yan, ganyan. Kapag tapos ba yan? Hindi naman yun yung tama na dapat hinahanap na requirement sa isang tao So, kumbaga, ano ba yung requirement? Nasasabi niya yung totoo. Nasabi na kung isalta ng Diyos. Paano yung moral status niya? Siyempre, morally upright din dapat. Yun, given na yun kasi faithful. Yun nga, di ba? Parang, actually, hindi nga ako updated pero yung dun sa ibang bansa, yung kay Steve Lawson, anong issue na yun? Is, yung pastor siya, di ba? Isa siya sa ano ba nag-share? Divorce ba siya? Ano bang nangyari? Hindi naman. Sabi lang daw is meron siyang inappropriate relationship with a woman. Nahuli yun? Ganon? Siguro. Pero ako naman, ang point ko doon is sana sa kanila na lang nila ni-resolve yung bagay na yun. Kaso nakuha ko rin naman yung point na kasi lumalabas siya sa mga international Pero sa akin, siguro mas mainam is kung kayang pag-usapan na lang as private as possible, ganun na lang. Ayun. Niniwala ko hindi na siya makakapag-share again kasi yun yung consequence. Pero
wala namang imposible sa Diyos na pwede siyang ma-restore. Yeah, pwede siyang ma-restore and pwede siyang ma-save. Yun naman ang kahalagahan nun. Next, dito tayo sa 17. Okay, sa 17 hanggang 18. Oh, right. Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan. Ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Pertaining siguro ito dun sa mga parang Super apostles. Ayun. Okay. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Okay. Hindi masama ang magpahalaga. Kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Okay. So, kumbaga, anong prinsipyo to? Ibig sabihin, yung pagiging zealous or sabihin natin on fire or passionate na gawin yung isang bagay, sana ang motive mo dito at ang purpose mo dito ay tama o maganda. Kasi kung zealous or passionate ka sa isang bagay na mali, ala din, nonsense din, di ba? Ngayon, sino ba yung nang-aano sa kanila, nang i-impluwensya? Yung mga super apostle na legalistic. So, para bang ang ginagawa nila, hindi kayo totoong Christian pag di nyo ginawa ito. So, may mga ganun silang zeal. Alam naman natin na yung mga Hudyo earlier is more on by the law. Diba? Minsan siguro kaya na kasi nasa-psychologize yung tao yung flock. Once na bigyan mo ng care, attention, they tend to remain at to stick on that specific group o community once they feel belong, di ba? Yun naman yun Pero hindi naman belongingness lang ang basihan. Di ba? Kunyari, yun nga isa sa mga problema. May mga nakausap tayo before or yung mga ilan nating mga kasama na dating ating kapatid sa pananampalataya na nagkaroon ng sarili lang din naman nila yung problema. Meron naman sila sin talaga. And then, yun nga, hindi na-address and then you put blame sa ibang tao. Imbis na akuin mo ang kasalanan, mag-take responsibility dun sa kasalanan, you put blame on other people, which is very common, di ba? Sa mga tao, lalo na kung merong something na pinagdadaanan. So, nakahanap ngayon sila ng refuge sa isang grupo apart from the church. And then, dapat ganito yung nararamdaman ko dun sa simbahan dito. So, nagkaroon ng affiliation na siya, affection na din. And then, yun nga, yun nangyari. Ngayon, hindi malayo na yung mga super apostle na ito is very charismatic in a way din. Na sila din is very appealing at they may chance na ganun. Pero yun nga, sabi ko kanina, hindi lamang yon dapat ang tinitingnan. Maganda po yun. Maganda na merong warm, na dun sa samahan, na merong love, na may love, na may ganong klaseng atmosphere, na merong diligence. Maganda yon, pero hindi nga lamang yon at hindi, ako naniniwala ako dito, sir, di ko alam. Hindi dapat palaging ganun. Tama yon, pero hindi dapat palaging. Kaya sabi dito, they zealously court you but for no good. So, para bang nililigawan sila. Oo, parang ini-encourage sila na umalis. Pero sabi dito is, hindi tama yung reason nila bakit. Parang sabi nga ni General Luna. Diba? Ang kalaban. Ay, hindi ba yan, yung para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang haliparot, patotot, prostitute. Totoo nga naman. So, kumbaga, parang nadadala sila ng ibang tawag dito, super apostle or preacher. Baka mayaman pa, may impluwensya pa. Oo, pero si Paul, na talagang hands-on sa kanila, is disregard nila or hindi nila nakikita. Ganun naman ang tao, Sir John. Normal yun sa tao. Di ba? Na kahit na sobrang obvious na nung ginagawa ng tao, sakripisyo sa'yo, minsan yun ang hindi mo pa nakikita dahil nga ayaw mong tignan.
Diba? Dahil nga ayaw mong tingnan, hindi mo talaga makikita. At makakahanap ka ngayon ng kapintasan dahil may preference ka. Parang bagong cellphone. Pag nakita mo yung merong bagong labas ng cellphone. Kung sasabihin mo dun sa luma. Oo. Parang gusto mo ng bagong tsinelas, sisirain mo yung tsinelas mong luma para ibili ka ng bago. Laging ganun eh. Gusto mo ng bagong sapatos, makikita mo yung sapatos mo, sumiskip. Dati wala naman. Okay naman. Ganun talaga. Heist. So, last is 19 to 20. Tapos na tayo? Bilis naman. Ano naman natin yan, i-expound. 19 to 20 mga kapatid. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pananalita. Sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. So, in-address niya yung mga Galatians dito na my little children. So, parang ang term niya dito is mga spiritual na anak ko kayo. Oo. Meron siyang ganong term na ginamit talaga. Corinthians? Parang atap. Hindi possible kasi Corinthians yung parang spiritual father, di ba? Not everyone yung pero siya spiritual father. Kasi siya yung nag-toil talaga at nag-labor para makakilala talaga yung mga tao kay Christ. So kumbaga nag-evangelize siya. Ngayon, sabi dito, ang ginagamit niya para mag-evangelize, syempre yung gospel, tapos si Holy Spirit ang kikilos doon sa bagay na shinairan niya yung mga tao. So kumbaga si God pa rin na naglalapit ng tao sa kanya. Ngayon, ito kasi ang dyan ang trick dyan Hindi pala trick. Ito ang katotohanan dyan. Kaya mo bang baguhin ng tao? Hindi. Sarili mo nga hindi. Kaya mo bang kaya mo bang bigyan ng pananampalataya ang tao? Hindi din. Kasi, pero kaya mo mag-share. Kaya mag-share. Tapos, ang gift ni God is kapag kumilos yung Holy Spirit. Ngayon, ang tawag dito, wala kang pwedeng gawin para ma-save. Tama yun. Kasi ang salvation is from God alone. You are dead in trespasses Anong gagawin ng patay? Ephesians 2 verse 1, you are dead in your sins and trespasses. So, kumbaga, ang nauli point ko dito, yung wala kang kakayahan na ma-born again ka. Wala kang kakayahan na magkaroon ka ng faith, wala kang kakayahan na mag-repent. Lahat yun ay regalo ng Diyos. So, kung lahat yun is regalo ng Diyos, it is such a foolishness na gusto mong ma-attain yung salvation at saka approval ni God just because of keeping the law. Hindi naman through law keeping na yung yung pinagagawa sa atin. It is by faith. Totally depraved. By grace, through faith, yung pinagagawa sa atin. Now, sabi dito is my little children. Bakit my little children? Kasi siya yung spiritual father, nag-share. Ito man nakikinig kapag na-born again, pwede silang sabihin natin na umanib or sabihin natin maging kaisa noong church. Ngayon, may gusto ko i-drive na point dito nawala. Teka lang hanapin ko lang. Ayun. Yes, hindi mo pwedeng i-born again yung sarili mo o pilitin yung sarili mo na magbago'y puso. Pero pwede mong iposisyon yung sarili mo na lagi kang makakatanggap ng pagkilos ng Diyos. So, ginawa ko to example before For example, kung ang Holy Spirit na nagpapaborn again sa tao, bakit niya ako isisisihin or i-condemn kung hindi ako na-born again? Bakit niya ako sinasabihan na I must be born again pero hindi mo ako capable na ma-born again sa sarili ko? Yes, hindi ka capable na ma-born again sa sarili mo lang, pero kunwari walang kuryente, pwede kang may gawin para mahanginan ka. So, sample, wala kang pamaypay, wala kang rechargeable na electric fan tulad ng mga meron ngayon. Binili ko, kabibili ko lang. Punta ka malapit sa bintana, buksan mo yung bintana, labas ka,
punta ka sa ilalim ng puno. Hindi mo kontrolado yun. Oo. Punta ka sa mall. Okay? So, ano yung point? Hindi mo, wala ka man ding control na kumilos yung Holy Spirit, pero yung ginagawa mo, yun yung mga... Pampataas ng chance. Yes. Hindi kasi... More chances. Pataas ng percentage. Siyempre, sa kumikilos si God, sa word niya. O, di ba, sa makinig yung word niya. Saan ba madalas na nakakakilala yung tao? Simbahan. Hindi, magsimba ka. Wala ka naman mag-beer house ka. So, kumbaga, may tinatapatan ka. Tama yan. Yun. Parang common sense lang no? Oo. So, kumbaga, dito, evident yung I am not ashamed of the gospel because it is the power of God and the salvation. So, importante na mayroong nag-share. Yun. Kasi doon kumikilos si God. Sa word. Di ba? Which is true. Okay. Now, puntahan natin itong bagay na to. Okay. Na ano ang matututunan natin regarding sa treatment nila kay Paul. Masama ba? Cold? Ito, sabi dito, their attitude must not be determined by his personal appearance or personality. Itsura. So, sabi dito, at personality. May mga principle daw kasi ng attitude. Ito, principles for the attitude for people in the church toward their pastor. So, syempre, sabi dito, or elder. Or... wag mo daw i-determine yung ugali ng isang tao or attitude ng isang tao because sa kanyang physical appearance. Kasi nga, meron siya thorn in the flesh. So, kumbaga, hindi attractive. Normal yan sa tao Sa social work, pinag-aaralan namin yan na ganun talaga. Actually, ang sa deviance to yung pinaka-fresh subject namin. Ang deviances pala is meron siyang tawag dito, mga factor din. Isa doon is yung lugar. Kasi may mga deviances sa specific na lugar na hindi naman deviances dito. At sino yung gumawa? Ayun. Sino yung gumawa? Kasi merong tao na kapag silang gumawa, tanggap. Merong pag ito namang taong gumawa, hindi tanggap. Pero same act. So, hindi siya considered as deviance hanggat hindi na-perceive ng tao na mali. Yun ang basihan mo. Kunyari, pogi. Yun nga. Di ba, ang mga tao kasi lately, karamihan ngayon, gusto lang yung mga charismatic. Di ba? Kunwari ito, si Paul, wala naman siyang outward appearance na pleasing. Parang si Christ. Di ba? There's nothing outward of him na. Ayun. So, kumbaga, wag nating i-judge yung ugali ng isang pastor just because hindi siya pogi. Sample. O hindi siya maganda. Sample. Na si Paul na nga mismo yung example. Yung ngayon, ba? Ano bang mga prejudice? Actually, may mga prejudice sa Paul. Pag pangit yung tawag dito, yung subjective na nililigaw sa'yo, sasabihin mo, hindi, isa na nililigaw muna, pangit yung nililigaw sa'yo, sabihin, stalker. Yung sumusunod sa'yo. Kapag naman pogi, sabi, secret admirer. Yan. Yung mga ganon. Tapos, kapag pogi is, nagkamali, okay lang, pogi naman pero kapag pangit, ano ba naman yan? Nagkakamali, tuturo ng salita lang Diyos. So, meron tayong ganon na... maluwag tayo sa may itsura. Totoo din naman. Kahit pansinin mo. So, saka yung sa mga FBFV, di ba? Parang may mga comment pa na thirst comment, di ba? Oo. Minsan kahit nga nonsense yung sinabi. Anakan mo ako, di ba? Nababatrip ako sa ganon. Para bang, nung araw, nakakahiya yung mga ganong post. Parang may hiya ka mag-post ng ganun. Tapos yung ngayon, parang sasabihin mo lang, char. Ano ba Para bang may masabi lang. Ang point ko is, sorry sa term ang salahula nung sinabi mo, na hindi mo sasabihin normally ng harap-harapan sa isang tao yung kinoment mo sa comment section. Pero lalagyan mo lang ng o char sa dulo, and then okay na. Passable na. Para bang passable na. Nung araw, hindi naman nagpo-post ng ganyan doon sa Friendster, yung mga testimonial. Wala ka namang ganun na salitaan. Tsaka, aware ka na kapag pinost mo yung bagay na yun, nababasa yun ng ibang tao. Actually, kadalasan sa babae. Merong gano'n. Actually, kahit di naman babae pero kadalasan, nasa kanila kasi stigma nun kababae mong tao, dapat hindi ka ganyan, di ba? Ganun. Pero pag lalaki, medyo tanggap ng lipunan. Depende rin. Ang ano ko dyan, ang naiisip ko dyan,
is yung magulang. No, yung magulang nila, paano sila pinalaki ng magulang nila? Dahil siyempre sa bahay nagsisimula. Pinalaki ba sila sa salita ng Diyos? Wala ba silang ama? Kasi nung sa amin, kunyari may mali kaming ugaling na ipakita sa tao, ang kakausapin magulang. At ang magulang, kapag kinausap ng taong nagawa namin ng mali, ang papagalitan ng magulang namin, kami. Ganun nga. Kahit sa teacher tsaka sa estudyante, pag mababa grades na kami ang papagalitan. Ngayon yata medyo parang baligtad na. Parang ang papagalitan yung teacher o yung nagsumbong, ganun. Ba't daw hindi nila inunawa? Kaya sabi daw nila, nagiging spoiled daw ngayon yung mga bata ngayon. Privilege masyado. Glass generation. Yun ang sabi nila. Dahil nga, wala nang ganun. Hindi na rin masyado nakikinig sa magulang. Mas nakikinig sa internet. Pero hindi kahit hindi lang yung sa magulang Yung ikaw matino kang tao. Hindi nga siguro. Hindi mo sasabihin yun ng harapan. Yung kung sinabi mo na yun, anakan mo ako. Parang, sorry sa term parang ang haliparot naman nung pagkakalinya. Tapos, idadaan mo lang sa dulo na may nakalagay na char o kaya eme. Tapos ilalagay, nakaaliwan ng mga netizen, ang mga blah blah blah, ganyan. Parang, ang nangyayari is parang, nanonormalize and then uploaded. Uploaded pa. Samantala, napakahalay nung sinabi. Tama. Now, dati nga yung landi na word, bawal yun Ano yun tawag dito? Blip yun Blip yun sa NTRCB. However, parang akma nang gamitin o sabihin yung term na yun sa pagiging loose naman Saka ngayon, ang gasgas ng MTRCB na parang striktong patnubay ng wala lang yan, intro lang yan. Intro pero lang yan. Dapat diba striktong, teka lang, patnubay daw ng magulang. Kung magulang ka, di ba? May mga bata ba dito? Okay, sabi, anak, lipat natin yung ganun dapat na lang. Ganon. Hindi hindi na ganun hindi na ganun ang perception natin. Kasi some parents, they trade their, sabihin natin na mas may magagawa sila. Parenting. Mas may magagawa sila kapag mayroong media na nagpe-parent doon sa kanilang mga anak. Kasi nga, nakikita ko naman, tumatahimik nga naman talaga yung bata. Nagbe-behave. Kaso nga lang, yung training sila. na kinukuha ng Bible na train up a child the way he should go, hindi nangyayari. Pero base daw sa studies is may pangit na kinalabasan daw sa bata yung ganon. Marami talaga. Yung expose ka kagad doon. Yung daw nila, yung kanilang patience. Yung attention span is mas umiikli. Mas pugnutin daw, sir. Yung pagkakaroon nila ng maayos na social skills. Yung entitlement is tumataas. Yung insensitivity nila sa kung paano makipag-usap sa tao na sabihin natin mas ahead sa kanila, kung teacher ba nila, magulang o mas matanda sa kanila, nawawala yun Kunwari may message ka na, sir, pahingan lecture. O kaya, may gano'n ka ba? Hindi, parang gano'n yung style. O kaya, 10 oras ng gabi, sir, ano ba ang coverage nung, alas 11 na, may message pa ng gano'n. So, parang, kulang sa hiya. Parang hindi na alam yung common sense na, dati may actually may na-encounter pa naman ako, polite na student na, hello sir, good evening, sorry for the abala. Sorry dun po sa abala. My name is ganito from this section. I would just like to ask Ang ganda Ako, nirerespeto ko yung ganyan kahit na minsan mas prefer ko yung diretso na lang. Kasi minsan pag diretso parang hindi na iniisip yung sasabihin Tropa-tropa na lang. Ganon. So, kumbaga, lang ang boundary. Ngayon, ihilahin ko pabalik. So, yung attitude ng isang pastor, pare o ministro should not be determined dun sa kanyang panlabas na kaanyuan. Hindi yung, kunwari, porket may itsura lang. Kunwari, yung kay Boy Dila, kay Alice Go. Alam mo na nga na hindi na nga maganda yung ginawang attitude ni Boy Dila na nagwisik-wisik pa ng tubig tapos gano'n pa. Sa picture na to. Kumbaga, there's something wrong with the mentality of those people. Tapos sasabihin nila, meron yung killer na babae Hindi ko alam yun. Basta isa si Alice Go na nasangkot sa Tapos may nakitang mga body pics. So kumbaga, there's something wrong with moral people. Compass. There's something wrong with people dun sa moral compass nila na para bang, hindi, tignan na lang natin yung positive side niya.
walang problema na tignan yung positive side ng tao. Yung accountability na dapat meron sa kanila, wag nyong alisin. Yun yung pinapakiusap ko na, sige, nagwapuhan ka, sige, nagandahan ka. Pero wag mong ibigay, wag mong ibigay sa kanila yung comfort and appreciation nang hindi nila nakukuha yung accountability na dapat meron sila. ang ewan eh. 'Di ba? Di ba may binabase din sa itsura yan, ha? Di ba may mga ganon? Totoo naman. Yung kaartehan, binabase sa itsura yan. Sample, yung merong nakatagis na kunwari, matanda, ganyan-ganyan, o pangit, ganyan. Hindi, ganun na lang itsura para diretso na. Di ba? Kulong agad, ganyan katagal. Pero kunwari, nakasagasa, mayaman, ganyan, papa-press conference pa, tas kakamayan pa. You see, the double standard meron yung ating society na yung panglabas na kaanyo-anyong binabasihan. Sabi dito, pagdating sa pastor, pare o ministro, wag. Hindi yun ang basihan. Pangalawa, hindi rin daw dapat basihan yung magaling lang sa theology or sabihin natin na magaling siya sa mga trivia and nitty-gritty ng theology. Kasi, kung... Although mahalaga yun, yes. Ang gusto ko sabihin dito is theological whim. Pag sinabing whim, parang mga fancy lang ng theology. Kunwari, magaling ka lang mag-orate or magaling ka lang mag-wordplay. Ganon. Parang talkative ang dating. Oo, parang feeling na marami kang alam. Ang magiging acid test mo pa rin is yung buhay mo. Actually, meron ganyang instance, di ba? Parang fellowship. Tapos ang tanong niya is hindi related sa buhay niya. Parang, paano ba tayo mag-baptize? O ano ba yung Armenian? Ano ba yung... Hindi, yung buhay mo. Di ba? Parang... Oo. Hindi dapat yun yung point eh. Kaya maganda na alam mo yun. Kaya mainam na you ask the right questions. Hindi, no. At saka mas mag-focus. Kasi saka minsan parang lang yun eh. Baka parang iwas. Obvious naman na. Minsan ganun eh. Si talkative nga yun. Ngayon ito, ano daw ang magiging determining factor kung ang isang pastor or sabihin natin minister is maayos or okay. Ang titignan mo daw is yung faithfulness niya sa pagde-deliver ng mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, kung gaano ka ka-faithful na i-deliver yung tamang message. And at the same time, makikita sa buhay mo na ikaw is mismong example or nagmo-model nung sineshare mo. Parang si Paul. Di ba si Paul? Kaya nyo ko. Kaya sabi niya, imitate me as I imitate Christ. So, ang pinaka-baler niya is, ni-imitate niya si Christ. Ngayon, kung wala yung imitate Christ, ano ang ka-imitate sa akin kung ako mismo hindi ko ini-imitate si Christ? Yun. Now, next. So, itsura? Hindi itsura. Hindi rin yung galing lang sa mga trivia. Trivia. Okay, kundi yung faithfulness niya na i-deliver ng tama yung message ni God. Ngayon, sabi din dito, it shows us the principles for the attitude for the pastor towards the people in his church. Ngayon, baligtad naman. Ano naman ang dapat attitude ng pastor towards sa church? Okay. Number 1, he must be willing to serve and sacrifice for his people. Which is yun yung shepherd, di ba? Hindi yung iiwanan na niya yung mga flock niya kapag may dumating na wolves, di ba? So, siya yung unang nagsasacrifice for the benefit noong. Hindi baligtad. Hindi ang member nagsasacrifice para sa pastor. Exactly. Hindi yung parang yung pastor naging boss na. Oo. Yun. So, umbaga, as much as possible, ang mas nagbibigay dapat is yung pastor, yung mga elders and leaders. I'm not saying this para i-gaslight sila na laging sila yung magbigay. Ang point lang is, they are mature enough na sila talaga yung nakakaunawa ng pagsasacrifice. Parang magkakapatid. Oo. Ikaw nakakatanda. Oo. Ikaw nakakaunawa. Although, ibang kwento naman yan yung kapag sa family, merong ibang biblical principle kasi na-abuse din yan eh. Yun din. Pero sa elder, hindi rin naman din dapat sila na-abuse na
Kaya na ni, Elder ganyan. May mga balanse sa ganyan. May one time nga ako nakausap para bang... Part ka naman. Para bang ginagaslight pa na yung anak is siya yung nagpo-provide sa buo family. Tapos, syempre yung anak, gusto naman niya makapag-provide din para sa future niya, sarili niya. Sabihin, selfish ba yun? Sabihin, no, that's not selfish. Lalong-lalo na, kumbaga, merong pinagagawa si God sa'yo na assignment para magawa mo din yun. And then sabihin, yun, natulungan mo naman yung pinsan mo, natulungan mo naman yung pamangkin mo. Ang gusto ko sabihin dun sa kausap ko na yun, wala naman pong mali na tinulungan niya. Ang mali po, bakit hindi niyo po maunawaan na kayo po ang dapat gumagawa nung ginagawa niya kasi kayo po yung magulang. Ay, magulang may kausap mo? Grabe. Magulang pala kausap mo. Magulang niya. Nag-breadwinner nga yung anak. Ano yung ng magulang? Ano yung prinsipyo niya? Ang prinsipyo ng magulang, okay lang yun na ang pinakapundar mo naman, natulungan mo yung kapatid mo, natulungan mo yung pamangkin mo, ganong klaseng magulang. Yung hindi sumusunod sa Bible. Bakit? Kasi yung magulang ang inuutusan na mag-train ng anak, na maging example, na mag-provide sariling family. Kaya nga, siguro maintindihan ko kung may sakit yung magulang o hindi able, kung talagang nagsisipag na Pero yung igagaslight mo yung anak mo na okay lang yung ginawa niyang pagpapakahirap kasi natulungan naman niya yung mga kapatid siya, mga anak niya, samantalang siya yung dapat nandun sa posisyon na yun, that is wrong. Ang sabi sa Bible, mahiya ka. Para bang, yun ang gusto ko sabihin na... Siguro kung ang statement yan, nakakahiya nga po kasi ako po dapat ang gumagawa niya. Kung ang simula ng statement is ganun, okay yun. Medyo di ka maiinis, di ba? Parang... Pero kung ganito, kahit sabihin natin willing yung anak... Well, normal kasi sa Pinoy eh. Because, ngayon, yun nga sinabi ko, hindi mali yung words na sinabi niya eh. Kasi ine-expect mo na dahil hindi naman siya... sabihin natin na ganun ka eloquent sa words eh. Sabi ko, wala akong problema sa ginamit na words eh. Ang nakita ko may problema is yung mindset. Mali yung kaisipan na kaya nga nagkaganyan yan eh. Diba? Kaya niya binuhat ang mga dapat buhatin dahil hindi mo binuhat. Ito, isa pang pangit na culture ng Pilipino, no? Para bang, anak, huwag kang mag-aasawa agad ha, tulungan mo muna yung mga kapatid mo ha, ganito, ganyan, bla 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 bla. Tumanda, hindi na nakapag-asawa. Anak, kailan ka ba mag-aasawa? Sabi mo, ninakawan mo ng oras eh. Para bang pagkakataon eh. Para bang, hello, hindi mo ba na-gets na ikaw ang nagdala doon sa, doon mo binrot up yung child mo sa ganun. Tapos gusto mo siyang mag-anak para ulitin niya yung failure mo na ikaw na magulang yung dapat nag-brought up sa kanya ng maayos na pamumuhay. Tapos sasabihin mo, ba't di ka ba mag-asawa at siguro sir, maraming mga magulang ay hindi nila naiintindihan talaga yung parenting na tinatawag. Bakit? Kasi baka akala nila, kasi pagpapalaki yan eh, paghuhubog yan eh. No, kapag ikaw na neglect mo sila, saan pupunta? Okay. Ito, baka sasabihin, wala naman ako asawa, wala akong anak. Ito is magsasalita ako in the basis of the Bible. Para kasi sabihin, wala kang ganito, wala kang ganyan. Bakit kailangan mo rin ba maipako sa krus para maintindihan mo yung ginawa ni Christ? Yun naman din sasabihin ko. So, biblical sasabihin ko dito. Sabi is, train up a child in a way he should go so that when he grows up, he will not depart from it. Hindi mo nga siya tinrain. Then ikaw nga kasi sa sarili mo, di rin ka rin train. Kaya nga, then you are expecting na siya, magiging iba yung decisions niya using your same mindset. Parang kalokohan naman yun na ganun. Yun yung hindi maintindihan nung ibang Pinoy. Kasi cultural na yung mali eh. Yung system natin yung mali na... Pero at least ngayon, nabo-brought up yan, madalas ng... pero, pag binrot up po yung ganyan, ipagtatanggol na, ano yung honor your father and mother? May ganun. May mga ganun yan. May Carlos Yulo, pa nga pala yan. May mga ganun. Nag-ano dyan Sa classroom lang eh. Binabash. Hati ba ang classroom yung mga mo? Nanay doon, doon sa nanay naka-side. Sumagot ako. Sabi kong ganun. Teka lang, kausap mo yung magulang? Hindi, nanay na teachers. Nanay na teachers.
Yun sinagot nila. Sa faculty nyo? Faculty. Sumagot ako. Sige. Tama po yan. Honor yung parents. Tama po yan. Ganito, ganyan. Pero kung naniniwala po din kayo sa Biblia, diretsuhin po natin yung statement. May command din po, hindi lang sa anak. May command din po sa magulang. Do not exasperate. Fathers, do not exasperate, provoke, discourage. Yun po ba na susunod na sa part natin? So kumbaga, yes, may mali yung anak. Pero hindi po ba may pagkukulang din tayo na system kasi at culture. At kapag natin, merong problema sa pamilya, hindi naman ang anak ang aako ng responsibilidad. Yes. Diba? Hindi kaya nga padre ganun. pamilya eh. Minsan hindi ko pa rin maintindihan na minsan may mga magulang na hindi maunawaan yung hirap ng pag-abroad. Ito, pwede ko na to sabihin kasi nag-abroad din ako eh. May mga magulang na hindi naunawaan yung hirap ng pag-abroad. Na kung makapagsalita is para bang ang damot-damot na nung nakapag-abroad nung naganak. Hindi kasi naiintindihan eh. Kala nila mayaman na agad, no? Oo. Ang laki ng pera dun, dollars, ganito yung kalitan. Halos pinag-aaral mo na nga yung buong pamilya mo na ang dapat gumagawa yung magulang eh. Hindi, tapos ang sasabi ko na hindi ka na nakatest, nasabi mo yun, na-blurt out mo, sasabihan ka pang bastos. Kaya, anak lang kita. Mga ganon. Mga ganong linya. Kaya sabi ko sa faculty, ma'am, sige, sabi natin mali na si Carlos Yulo. Hindi ako against doon. Doon na tayo. Hindi ka rin pro kay Carlos Yulo. Hindi naman ako pro. Baba tayo doon sa another part. Pero may pagkakamali din po yung nanay. So yun di pinapoint out ko na pamilya to. Oo. Pamilya to. Pamilya to. So kumbaga, hindi lang laging yung anak ang mali. Because the Bible is also saying na hindi laging yung mas matanda ang may alam. Oo. Hindi, saka parang ang nakikita ko naman doon, siyempre, mali nga si Carlos Yulo. Ang late nung natin, nung komentaryo. Hindi, okay lang. Pero, kunyari, mali si Carlos Yulo. Di ba kasiraan din ng nanay yun? Kasiraan nilang po. Oo. Di ba kasiraan din nila? Kasi parang, exactly. Sino nagpalaki sa'yo? Di ba parang ganun? Dapat nga hindi na kasi pinablicize yun. Ngayon sabihin, hindi, galang na natin, hindi natin alam yung, I am not. Pero sumalamin siya, Sumalamin siya sa maraming pamilya ngayon. Actually, naging naging reflection lang siya ng sistema ng Pilipino na may mali talaga sa culture ng Pilipino, sa sistema ng Pilipino. At hindi ito alien sa atin. Baka nga sa kanya-kanya yung pamilya, ganun ang mindset eh. Alam mo sa pamilya nung asawa ko, may ganun pa rin kahit pa paanong mindset. Alam mo sa Japan, baliktad eh. Kung familiar ka sa culture naman ng hikikomori. Yung hikikomori naman is yung mga anak, sabihin natin na 18 years old hanggang 60 years old, nabuhay pa yung magulang nila. Mga sila, NEET. Kung narinig mo na yung salita NEET. No, not in employment, education, or training. Sa bahay lang sila, o computer, o hindi gano'n lumalabas ng bahay. Sino yung mga magulang? Yung mga anak. Ay, mga anak. Hindi sila employed. Pero kumbaga, natotolerate yung gano'n nilang ugali because yung magulang is yung expected na mag-provide. Katamaran naman. Naintindihan ko yung gano'n. Paano kung masipag yung anak? Huwag naman sa kanya ibigay yung burden nun. Kasi, meron di ba yung parang pinag-aral ko kayo? Parang gano'n. Ano mo yun? Obligasyon mo talaga. Di ba parang nagkautang-utang ako, pinag-aral ko kayo. Diba? Gusto ba nilang maunawaan kung ano ang command ng Bible sa magulang? Halagay sa Bible na yung isang matinong magulang should leave an inheritance to their children's children. Hanggang kaapu-apuhan. Sige, sabihin natin na hindi lang material na bagay, spiritual. Sa material pa nga, sablay eh. Ano pa yung imo-model mo sa spiritual? So ito, hindi ko to sinasabi para i-bash yung parents. Sinasabi ko ito para sirain yung maling mindset and culture ng mga Pilipino na hindi laging dapat kung sino yung may kakayahan at merong pangunawa. Sila lagi ang magbibigay, sila lagi ang tataya, sila ang laging uunawa. Baka kailangan ding yung dapat may responsibilidad. May tigasalo no? Oo. Minsan nga kasasalo mo ng problema hindi na natuto. Tumayo sa sariling paa. Kaya nga napansin mo, no? Si Jesus, yes, sinave niya tayo.
Hindi naman niya tayo required i-save kasi righteous siya, wicked tayo, righteous tayo. Thank God. Kaso nga lang, may tinatawag na human responsibility pa rin na hindi inaalis ni God yung consequence sa mga wrong decisions and mistakes na ginawa natin kahit save na tayo. So, ganun din. Na kahit save ka, kapag meron ka ninakawan at nahuli ka, may consequence. Huwag mong alisin yung reality na ganun. Kaya ganito, going back sabi dito, kung ikaw, pastor, handle ka ng mga tao, para kang spiritual father nila. Ikaw magsakripisyo. Ikaw ang unang magsasacrifice. Hindi yung baligtad na ginagatasan at binabalihiyubuhan mo yung mga tupa. Tapos tatakutin mo. Kukontrolin mo, dominante ka pa, igagaslight mo pa. Hindi ganun. Di pa kasi na-invento yung gaslight. Ano bang term nun? Para bang nanunumbat. Nanunumbat. Yun. Pero yung gaslighting kasi is parang more broad term na siya. Broad term na kasi siya. Tsaka kino-convince mo siya na hindi totoo yung na-experience niya. Parang ini-invalidate mo yun. May kasamang invalidation. Tapos, ang totoong leader, they tell them the truth. Pero dagdagan ko to. With grace. Kasi grace and truth. Okay. Number 3, he must love his people deeply. So, sabihin, meron siyang deep-seated na pag-ibig sa kanila na concern sila. Kaya minsan, yung pag-ibig na para bang mapapahama ka eh. Ang loose nga ng term na pag-ibig eh. Ang loose niyan eh. May napanood ako na clip ng video. Yung nanay na pusa, hinahanap niya yung kuting niya. Meow ng meow. Ngayon, sumagot yung kuting. Nakita na ng nanay. Alam ko ano muna ginawa ng nanay? Tinapok muna ginanon nung nanay yung mukha nung anak niya. Kuting? Oo. Tapos, talagang cat lover ka. Tapos kinagat dito tapos kinagat dito sa batok tsaka inuwi. May ganun. Na may tapok. Pero pag sa western na naman niya, child abuse. May tapok ng pagmamahal. Sabi naman iba, trauma. Wala nandito tayo sa Pinas eh. Ang masabi ko lang is, yes, may mga discipline na hindi naman one size fits all. Pero do not withhold yung discipline. Rod of discipline. Ngayon sabihin mo, ako hindi man ako ginanyan. Matinong tao naman ako. Good for you. Good for you na naging matino ka. Kahit hindi ka ganunin. Paano iba? Yun nga. Hindi nga one size fits all. Yun nga. Yun din ang argument ko eh. Kunwari, yung trauma ng ganito, ganyan. Sabihin. Okay, pero hindi mo rin pwedeng sabihin na yung lahat ng hindi pinalo. Baka naman nasa sensationalize lang. Parang may mga isolated case na pinutap sa media and then yun ang ginawang mukha ng lipunan. Tapos pag hindi ka pa careful sa ganun, lalabas ka pa, anti-Bible ka pa. Kaya minsan, pag yung tao is masyadong woke at saka sabihin natin na masyadong political yung stance, pag di siya maingat, ang binabangga niya Bible eh. Minsan yung bait na lang. Minsan ang natitira na lang sa tao yung nicety niya or pagiging mabait, pero ala ng stand. Ala ng Christ. Ala ka ng God sa buhay mo. Sabi ko meron akong katrabahong ganun na parang, tama ba yun? Kasi nga parang ang gusto ko is kung may mali sa trabaho, i-call out natin para maayos, para ma-address. Pero hindi dapat ganun. Dapat walang stress, walang away, hindi naman away yun eh. Parang lang eh. There's such thing as good stress. Para ma-push ka doon sa bagay na kailangan mong gawin, meron namang bad stress. Parang cholesterol pala yan. May good at bad. Tsaka bad cholesterol. May bacteria din na ganyan. Good bacteria. Lactobacillus. Tara Yakult. Kaya nga may probiotic at saka antibiotic. Antibiotic yung pupuksa ng mga ng mga organisms. Yung yun yung nagpo-promote ng growth na. Ngayon sabi dito, never for a selfish reason yung pag-ibig. So kailangan sa pastor talaga involved sa tao. Tsaka malaki yung puso. Hindi siya dapat dismissive sa welfare ng mga tao. Kaya nga minsan pa warm din, kailangan warm din. Yeah. Gaya nga nung sinabi ko yung kanina, hindi kasi natin pwede excuse na personality ko lang to eh. Hindi. May kailangan genuineness na
beloved, let us love one another, for love is of God, and anyone who loves is born of God and knows God. Kasi yung hindi nagmamahal, hindi niya kilala si God because God is love. 1 John 4:7 and 8. Yung kanta may beloved. So ang punto nun is, talagang ikaw ay na-born again pag may pakialam ka sa kapwa mo. Isang sinyalis yun. Yes. Malaking sinyalis yun. Kasi kung wala kang paki, paano? Kasi, ang tawag dito, hindi mo pwedeng sasabihin na mahal mo si God na hindi mo nakikita, pero hindi mo mahal yung brethren mo na nakikita mo. Ay, by the way, ang unang pinupuntirya doon is brethren. Kasi baka sabihin na, hindi, yung may namamali po sa daan. Ay, hindi po DSWD ang church. Paalala ko lang po, hindi po DSWD ang church. Ang goal ng church is to evangelize. However, because God is love, and sabihin natin na may pake sa kapwa ang mga Christian, so ibig sabihin, umbrella na may matulungan. Oo, may umbrella lang. Pero ang ultimate is to share the word, share the gospel. Hindi yung social welfare. Hindi magpakain. Hindi magpa-feeding. Maganda. Though it could be a part, and we are thankful sa mga ahensya ng gobyerno na gano'n yung ginagawa, pero gusto ko lang ipaalala na ang goal ng church is to sa gobyerno, yun. Sige, gobyerno yun. Pero hindi nawawala yun. Ibig sabihin is, may expect mo na gumagawa din ang church ng gano'n kasi may pakialam ang church. Actually, sa research, statistically, 75% ng mga may related sa drug abuse, 75% ang success rate sa faith-based. Okay, tama. Sa faith-based na treatment. Kasi nabigyan ng hope yung tao. Kasi kung rehab lang, di ba? Oo. Kasi kung rehab lang, pa-proper behavior lang, pero walang malalim o matibay na paghahawakan yung tao outside of him. Kasi kung puro inside lang, hindi. The first place, kung establish yung self mo, you will not fail eh. So, hindi na yung inside mo ang dapat yung pagkatiwalaan. May outside force na. Which is God, I believe. So, sabi dito naman sa number 4, he must desire to see more than mere excitement. Sino yan? Yung tao. Yung leaders towards dun sa mga tao. Yung kanina, yung tao towards dun sa leader. Ngayon naman, yung mga leaders ng simbahan. Ano sabi? He must desire to see more than mere excitement. Okay. But zeal for good things. So, ibig sabihin, hindi lang siya okay na tama yung words na sinasabi o alam ng mga tao. Kundi gusto niya na in action and lifestyle, totoo sa buhay ng mga tao. Uso kasing, actually, dahil, di ba, may mga experience tayo. Karamihan sa mga pastor na excite sila kapag, sa mga young people, kapag game na game. Kanyari, emotionally hype na. Diba? Kapag game na game ang mga young people. Good sila. Pero, hindi masyadong nagbibigang emphasis yung way of life. Yes. Lifestyle. Yan. Yung mga pang-araw-araw. Yun ngang... Pero hype yung nagtaas ng kamay dahil gusto kong pumunta sa ganitong lugar at mag-mission. Yun, hype yun. Yung ano lang, yung may placards na sa may sagrada na sinasabi na hindi naririnig ng patay na... itong undas. Merong knowledge. Merong sabihin nating truth. Pero kaso kulang ng wisdom. Na siguro mas hindi antagonistic yung dating. Kung personally, kung may makakilala sila, share nila, tamang avenue. Kumbaga, pwede ka maging polite, not provoking them. Wala ka nga sa loob ng classroom eh. Yun, maintindihan pa kung medyo provocative kasi academic ang setup eh. Which is ginagawa ko rin minsan. Pero yung kunwari, iba't ibang walks of life. Tapos, tatapat ka sa gitna, tapos i-antagonize mo ng ganon-ganon. Kakainisan ka lang. Mas malimit yung chance na mainis sila, ma-invalidate din yung belief system nyo, at hindi makita. Oo. Kesa yung may matransform. Hindi sabihin, si God naman yung nagtatransform eh. Pero si God, meron ding
tinuro na maayos na paraan ng pag-reach out ng mga tao. Kaya nga pag nagsishow sila, sinagogue. Napansin mo kung paano niya kinausap yung Samaritan woman. Hinintay niya na solo niya kausapin. Pumunta ba siya doon sa bayan at sinabi niya, tignan niyo itong babae na to na maraming naging kinakasama. Ganun ba yung ginawa niya? Hindi. Baka para mag-viral lang yun. Kaya ginawa yun. Sa bagay, ang masabi ko lang is kasi may umani rin sila ng support eh. May support din eh. Sa bagay, ang masabi ko na lang, yung sinabi ni Paul na whether tama yung motive nila o hindi tama yung motive nila. At least, exalted si Christ. Exalt si Christ. Yun na lang. And lastly, ito yung pinakamaganda na desire ng isang pastor towards dun sa mga flock. He must desire to form Christ in them, not himself in them. Which is, natutuwa naman ako. Ganyan si Kuya Joe kasi yung mga sabihin natin na hindi pleasing na personality na meron siya. Siya mismo, ayaw niyang ma-form. Yata ako yung mga galon. Parang nagiging kaugali ko. Kumbaga, sa ibis na gets ba? So, at least doon sa part yun, aminado na kasi lahat naman tayo may pangit tayong ugali. Diba? Lahat naman tayo may ugali, merong di maganda at may pangit. So, ang kailangan lang gawin sana, yung sa mga hindi magandang ugali, pagharian ng ating Panginoong Jesus para maayos. Sa mga okay na ugali, pagharian pa rin ni Christ para mas magamit. Tsaka ma-maintain yun, or mas lumago pa yung area na yun. So, in conclusion, yung sinasabi ni Paul dito na sundin siya or become like him because naging katulad niya yung mga Galatians, ganito ang picture niyan. Para akong drug addict, tapos drug addict before na restore, na nagbagong buhay. Ngayon sinasabihan kita, huwag yung wag yung parang tamang behavior lang or tamang mindset, wag lang ganun. Hanapin mo si Christ, doon ka mag-start. Hindi mo ko naiintindihan, pwede, may makakilala nga ako, stoicism yung style na para bang, motivate mo lang yung kailangan ganyan. Maniwala ka sa akin kasi dati din ako naging katulad mo. So parang yun yung sinasabi ni Paul, napaka-humble nung pagkakasabi niya. Kumbaga parang pwede mo rin i-relate sa ganito Papunta ka pa lang. Yun, or hindi kita pinagagalitan kasi tama ako tapos mali ka. Kundi marami kong mali na nagawa. Katulad niyan. Ayaw kong maulit. Ayoko na maulit-ulit na naman sa inyo. So, umbaga, alam ni Paul yung mistake ng legalism kasi doon siya galing That is why, kung merong tao na magsasabi nun, siya yun. Oo. May karapatan na magbawal nun. At may credibility siya kasi, according to the law, blameless naman din siya dahil napaka-zealous niya Saka tribe of Benjamin. Kaso nga lang, may zeal kasi na mali. So, in short, may mga taong on fire, pero mali yung diskarte. So, para matama tayo, doon tayo sa katotohanan ni Christ. As tayo ng wisdom, hindi yung birada na lang ng birada na pa-placards na lang bigla doon sa gitna. Ilagay natin sa tamang forum. Okay? Ayun lang. Ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong mga pagsama sa amin. Till next week.